Alam mo, Sister El, hindi ako makatanggi rito eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Abay, meron ba naman nag-request na interviewin ko daw siya? Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko? Ba, hindi lang love song. Aha. Mr. DJ, para sa akin ito. Sana ay okay sa'yo. Abay, okay na okay dahil andito na po siya, Ate Mega, ha? Ate Xiaowi, ha? Ayan, abay, ipakilala natin ngayon ang ating aplikante, Sister L, sa ating job interview. Yes. Pero kailan pa bang ipakilala ito, ha? Kilalang-kilala na siya, Lakay, pero Sige, siguro konting background lang tungkol sa kanya. Irekta mo. Irekta na natin to, Lakay. Siya ay nasa partido, sa Liberal Party, Lakay, at graduate siya ng Master's ang taray naman ng aircon natin, Kuya Het, nililipad yung papel ko. Master's degree in Public Administration, Lakay, sa John F. Kennedy School of Government sa Harvard University lang naman, Lakay. Oo, nagtapos ng Bachelor of Law sa University of the Philippines, Diliman. At siya, Lakay, ay naging senador noong 2016 to 2022 at mayroon pa pala previously 2001 to 2013, Lakay. Siya din ay naging Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, Lakay, noong 2014 hanggang 2015. Lakay, naging konsihal pala siya. Yes, hindi ko alam QC. Oo, ng Quezon City. Hindi, Lakay, bago ko ipanganak natapos ang kanyang termino noong 1992. Ayan, 1988 to 1992 siya at naging Vice Chairman ng Liberal Party of the Philippines, Founding President ng National Movement of Young Legislators o NMYL at Senior Partner ng Pangilinan, Britannico, Sarmiento and Franco Law Offices. At di mo sinasabi kulang ang introduction mo, Sister L. Dahil ito ay naging announcer doon sa kakompetensya nating istasyon. Banggitin mo na. Na ipinasara. Pero bukas na uli. Ayan, sa ano sila? DZMM ng ABS-CBN. Ano na sila ngayon? DWPM. DWPM ba yun? Hapon. Ayan, PM Post Meridian. Hindi kasi yun. Ikaw talaga. Iba yun. Kala ko President Martin. Kung ano na naman sinasabi mo eh. Ikaw talaga. Ang gulo-gulo mo. Sige nga. Pero alam mo, Lakay, marami siyang mga, hindi na natin iisa-isahin, pero marami siyang mga naipasang mga batas nung siya ay naging senador, Lakay. Kabilang na tong RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. At marami pa, Lakay, hindi ko na iisa-isahin pa. At ito ay magsasaka rin. Ayan. Yes. Advokasya niya, Lakay. Magsasakang senador. Kung may magsasakang reporter, may magsasakang si senador. Yeah. At ipakilala natin, Attorney, former Senator Francis Kiko Pangilinan. Senator Kiko, sir, magandang umaga po sa inyo. Ayan, kumusta po si Ate Xiaowi? Ay, mabuti naman. Ayun, ang biro ko nga ayun, patay na patay pa rin sa akin. Talagang iba talaga ang apel ng Senator Kiko ha? Talagang Pero batiin ko muna kayo, Lakay Deo. Si Lakay L. Brother L at Sister L. Okay. Okay pala yun, Brother L. At Sister L. Parang ibang L na isip ko. Brother Lakay. Brother Lakay. At bumati ka naman, Sen, sa lahat ng ating mga viewers at listeners. Sa mga viewers at listeners, sa DZRH, ako yung naging announcer at radio commentator din dito noong nakaraang taon. Oo, sa aming rekta. Ilang buwan? 2 months ba o 3 months lang? 6 months. 6 months. Matagal-tagal sila. Kayo ka ba? Tingnan mo nga naman Kasi Sen, wala siya noon every weekend. Oo nga, hindi niya alam. Yes. Bayad na ba? Bayad na ba sila? Nakakatawa ka. Anyway, ano pa? Hulugan. Sen, wala pa yung porsyento. Anyway, Senator Kiko Pangilinan, sir, good morning. Ayan, bakit ikaw, Senator Kiko, ha? Ayan, ikaw ay nagpahinga, ayan, naging nag-farming. Bakit gusto mong bumalik sa Senado, Senator Kiko?
Noong tumakbo tayo noong 2022, ang ating naging advokasya hello pagkain, goodbye gutom. Wow. Dahil nga mahalaga ang food security at pagmamodernize ng ating agrikultura para may sapat na supply ng pagkain. Pagkatapos ng 3 taon, lalong tumindi ang problema ng mataas na presyo ng pagkain, ng bigas, ng baboy. Kaya yun ang isa sa dahilan bakit naisip natin may tutulong tayo dahil nung panahon natin na Food Security Secretary, nagawa natin ang paraan na mapababa ang presyo ng bigas ng hanggang 3 piso kada kilo sa loob lamang ng 1 taon. At pinakamababang inflation sa buong bansa for 20 years noong September 2015. Dahil hindi natin pinaporma itong mga nagsasamantalang trader, hindi natin pinayagang abusuhin itong importation at smuggling. Sinampahan natin ng mga kaso, nirevoke natin ang mga permit at kinumpiska natin ang kalahating bilyong pisong halaga ng mga smuggled at illegal at nag-hoard ng mga bigas. After all of that, yun na nga, bumaba ng 3 piso 1 kilo. Kailan pala ibalik to sa Senado, sa Department of Agriculture, sa NFA. Alam mo na. Siya lang palang kailangan para may makasuhan, may makulong, may maisarang mga nagsasamantalang negosyante. Ba't nga ba di kaya ngayon, Secretary Kiko Laurel? Ha? Ayan. Pero, Well, in fairness kay Secretary Kiko, sabi ko nga, 2 oras kami nag-meeting noon eh. Talaga? Oo, nilista-lista niya lahat ng mga rekomendasyon binigyan mo ng advice before na tinanggap yung position ng Agriculture Secretary? Hindi naman before, dahil nakaupo na sa noon. Nakaupo na. Oo, Okay. pero after that, di ba nagkakwentuhan pa tayo dito, may ni-raid. In-interview nyo ba rito? na-discuss namin na yung mga issue ng ni-raid yung isang Bodega warehouse dyan sa Cavite na smuggled na mga Bigas. karneng baboy. Karneng baboy. Sa Navotas, ni-raid naman yung smuggled na gulay na merong E. coli. Tsaka merong lead content ang taas-taas dahil nga hindi dumaan sa ating customs at quarantining ng agriculture. So talagang may ginagawa siya. Pero kailangan talaga pa rin siguro ng dagdag na suporta mula sa Senado. Kaya nga sabi ko, kung kayang i-ban ang POGO dahil sa mga Senate hearing at nakumbinsi ang presidente na gawing illegal ito, kaya rin sa pamamagitan ng Senate hearing na bulat-latin itong dahilan bakit mataas ang presyo ng bigas, sino ang nagsasamantala. Nako. At, Senator Kiko, baka alam niyo yung ibigay ngayong pangalan mamaya yung mga yung mga episonaran, baka nabuhay sila uli, baka sila yung mga nagsasamantala uli, ha? Hindi kaya yung mga rice cartel, mga diyan, hoarders, smugglers. Posible. Pero sabi nga natin, 'di ba nakita natin yung matinding operasyon ng POGO, yung sindikatong kamadong criminal syndicate. Totoo po 'yan. Mabuti na lang nakinig ang presidente, binan ito. So sana sa tulungan, sabi ko nga, walang kulay ang gutom. So sana ang makikipagtulungan tayo, Senado, kung tayo'y palarin at ang Executive Department, tuturo natin ano ang pwedeng gawin, sino ang dapat habulin, yun ang mga basta walang sasantuhin, kayang pababain. Ayun ang dapat, Sen. Kasi ang problema ngayon, Sen. Walang sasantuhin, ha? Ang problema hindi ka ngayon, namin tatantanan. natukoy na, pero wala namang nakukulong. Wala namang nasasampulan. Kaya mukhang kahit matukoy na, kung wala namang, sabi mo nga po, kung may sinasanto ngayon, walang mangyayari dito sa problema natin. Kaugnay yan, Sen. Pero yun lang, hindi naman makukulong si Alice Go kung walang Senate hearing. Ayan, Diba? So, kaya mahalaga na nagtutulungan yung executive at yung legislative sa usapin ng pababain natin ang presyo ng bigas at iba pang mga bilihin. Napag-uusapan na natin yung pagdating sa food security. Basta tatandaan ko yan, Senator Kiko, ha? Ayan, Mr. President, na yung mga bigat na po, ha? Abay, sabi ni Senator Kiko Pangilinan Cuneta, ayan, dapat wala, baliktad ba? Dapat daw wala kayong sasantuhin. Ayan, hindi namin kayo tatantanan. Ayan. Parang si ano yun. Si Mike Enriquez.
Pero Lakay, dugtong ko lang kasi ang nagdeklara tayo ng National Security Emergency on Rice. Food emergency tayo. Sen, ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Kasi 'di ba po nabanggit nyo nga kanina, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, yung dahilan po kung bakit ito idineklara. So kayo po bilang kayo ay dating naging Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Alam mo, ang declaration ng emergency, state of emergency, mahalaga yan dahil nagbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa ating gobyerno na kumilos. Nung panahon natin bilang Food Security Secretary, nagdeklara tayo ng state of emergency sa usapin ng Cocolisap dahil nagkaroon ng infestasyon sa Region 4A. 58 ang hotspot sa Laguna, Cavite, Batangas. Ang biro ko nga kay Presidente Pinoy noon kasi naninilaw yung mga 2 million na puno ng nyug. Naninilaw. Sabi ko, Mr. President, mga dilawan na yung ating... Dilawan na yung mga puno ng nyug. Pero after 6 months, nakapagpondo tayo ng operasyon at nailaan ang pondo, naging one hotspot na lang. In other words, pag may state of emergency, mahalaga yan, pero ang pinakamahalaga sa lahat, ano ang gagawin mo? Yeah. Paano mo papakilusin ang bürokrasya para habulin at ayusin yung pagtaas ng presyo ng bigas? Isa dyan, may 300,000 metric tons na aging rice ang NFA na pwede yang i-remill at ipamudmud sa na murang bigas. Pag ginawa yan, pag finlad mo ng murang bigas, mapipilitan ngayon yung mga trader na nagtataasan ng bigas ng presyo dahil kumikita na malaki. Ibababa na rin nila dahil may kakompetensya. Isa yan. Pangalawa, kinakailangan talagang habulin itong mga nagsasamantala. Yung isang programa natin dito, Sister L. Yung rekta. Yung rekta. Yung PPA, yung Philippine Ports Authority, kausap natin, sabi, 3-4 na buwan nang na-import yung bigas, hindi nilalabas. Punong-puno daw yung kanilang warehouse. Ibig sabihin nun, inuunti-unti dahil mataas ang presyo. Kaya nga in-import yun para ipamudmod sa merkado para bumagsak ang presyo. Pero sandali lamang, Senator Kiko, at may tawag si Senator si Ate Shawi, meron daw flash report. Flash Report. Flash Report! Kakalungkot naman, basa si Nako, Sir L. Lakay, si Doc Willie Ong nag-withdraw na rin sa kanyang pagkandidato sa bilang senador at alamin natin mamaya ang buong detalye kung ano ang dahilan ng kanyang pag-urong sa kanyang pagtakbo bilang senador ngayong papalapit na halalan May 2025. Abay, kung kailan medyo mataas-taas ng konti yung rating ni Doc Pangilan Willie. na nga siya, Lakay, sa ano natin? Sa survey latest survey ng Octa Research, 17 to 21 yung kanyang ano rito, ha? Rating, ayan. So, sumusunod pa kay Senator Kiko. Ayan, sa rating, 17 to 20. Ayan, 17 to 21 siya. Lakay, ito pala dahil gusto niya mag-focus sa kanyang kalusugan, Lakay. Alam naman natin na si Doc Willie ay mayroon pong sakit at humihingi siya, Lakay, ng suporta at panalangin mula sa ating mga kababayan para sa kanyang tuluyang pagaling. Sa bagay, yun din ang sinasabi natin kay Doc Willie. Ayan, siguro saka naman yung paglilingot sa bayan, ayusin niyo muna yung kanyang kalusugan. Yes. Flash Report. Flash Report! Siya pala ay kandidato ng aksyon. Saan ba itong aksyon? Di ba PDP laban siya? Anyway, aksyon. Anyway, balikan natin si Senator Kiko. Ayan, Senator Kiko, sir, isa pang reklamo ng ating mga magsasaka. Ayan, importasyon pa rin. Ayan, kung kailan magiging mag-aanihan po ng sibuyas, ayan, nag-angkat na naman tayo ng ilang tonelada ng sibuyas. Ayan, bukod sa sibuyas, alam natin, may mga bawang, pati isda. Ayan, dahil sabi nga ng ating mga magsasaka, ay ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi napaprioridad ang kanilang ani, ha? Pero sabi naman ng DA, hindi daw sapat ang supply kaya sila nag-i-import. Ano ang dapat natin gawin dito, Senator Kiko, sir? Well, dalawa. Una, yung pagpasok ng 3,000 metric tons ng
Sibuyas. Dapat Aha. bantayan yan. Kasi may sistema dyan eh. Paano yan? Kunwari 3,000 ang pinasok. Oo. Ang naka-record 3,000 pero ang talagang pumasok 10,000. Ha? Oo, may ano yan. Dati kasi hindi nag-uusap before my term sa food security. Hindi nag-uusap yung customs tsaka yung NFA sa bigas. So pagka pumasok yung bigas, sasabihin ng customs, wala kayong permit. Biglang sasabihin ng NFA, ito ang permit. So, nung tinigil namin yan, isang dokumento, alam ng NFA, alam ng customs, para alam kung alin ang legal at alin ang hindi. So, dapat isa yun. Yung DA at yung customs nag-uusap sa pagpasok niyan para hindi na Napapalusutan. Number 1. Number 2, yung paglabas ng 3,000 metric tons na yan, kinakailangan bago nung pag-ani. Hindi pagkatapos. Ayan. O kaya Bago yung pag-ani, Senator Kiko, idagdag ko rin lang yung nire-recycle din pala yung import permit, di ba? Yung iba? Yun na nga. Ito na yun. Oo, kaya kasi pagka marami kang permit, di ba? Ibig sabihin, pagka hindi kayo nag-uusap, pwede kang i-recycle yung... Pero pagka nabigay mo na yung legal, hindi mo na pwedeng ulitin. Dahil, teka muna, ito yung pinag-usapan natin, bakit biglang may bagong... So, dapat nag-uusap. Sino-sino na dapat sisinyan? Customs o agriculture? Sabi ko nga sino ang nagbibigay ng permit sa code sa mga warehouse? NFA, ang alam niya, 50 years, lahat ng warehouse kilala niya. Sino nagpapasok nung mga nagbibigay ng import permit? DA. Sino nag-i-inspect? Customs. Sino nagbabayad ng tax? BIR. Mag-group chat lang sila, alam nila lahat yan eh. Wow. Nako. Nako, ito. Pero may isa pa. Mukhang sunod-sunod. Flash Report. Flash Report! What is happening to your administration, Mr. President? Oo nga, Lakay, dahil ang kalihim ng Department of Transportation na si Secretary Jaime Bautista, nag-resign daw po. Ano ang dahilan? RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Nagbitiw si Secretary Jaime Bautista sa Department of Transportation. Ang kay Executive Secretary Lucas Bersamin, health reasons ang dahilan ng resignation ni Bautista. Sabi ni Bersamin, papalitan si Bautista ni Vivencio Vince Dizon bilang kalihim ng DOTR epektibo sa February 21. Lakay? Pinakasa na anya ng the presidency na simulan ang transition sa DOTR katuwang ang team ni outgoing Secretary Bautista. Ito si Narciso para sa... Napangiwi kami ni Senator Kiko eh. Doon sa ipapalit, Diyos ko po. Ayan, itong palasyo, Lakay. Teka, irrevocable ba yan? Yung resignation ni Secretary Jimmy Bautista? Walang binanggit, Lakay, pero kasi pinasisimula na yung transition, Lakay at ayun, epektibo nga sa February 21 ay si Vince Dizon na ang kalihim ng DOTR. Aba, Diyos po. Anyway, kapit tayo. Ayan, pero bukod dyan na si Let, ayan, abay, hindi lang in-announce pero sabi na aking bubite, nag-file na rin ng irrevocable resignation yung Undersecretary ni Secretary Jimmy Bautista, si Yusek Jeremy Regino. Ayan, nag-resign na rin siya. Nag-file na siya ng irrevocable resignation 2 weeks ago pa yata. Di ba naibalita natin yan? Yan ba yung ibinububuit mo nung nakaraan? Ayan. Oo, pero sa ngayon, Lakay, ay ito ang may official na announcement mula sa Malacanang. Nakot, patay ang railways natin. Patay ang subway natin. Bigyan na natin ng chance, Lakay. Sige. Okay, kakalungkot naman. Anyway, sige, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Flash Report. Flash Report! So ulitin natin yung ating sunod na flash report. Una, nag-withdraw na si Doc Willie Ong sa kanyang pagkandidato bilang senador at si nagbitiw naman sa kanyang pwesto bilang kalihim ng Department of Transportation si Secretary Jaime Bautista Lakay. At hindi pa na-report ng Malacanang, una na nag-file ng irrevocable resignation ang Undersecretary for Railways ng DOTR, si Yusek Jeremy Regino. Flash Report. Flash Report! Sa
So, balikan natin Senator Kiko, pero may magtatanong yata kay Senator Ay, Kiko. oo, mukhang may magtatanong muna sa Sen mula sa labas. Nandiyan ang ating reporter na si RH23 Edwin Duque, nasa lungsod ng Valenzuela. Edwin, sino itong kasama natin ngayon at ano ang kanyang katanungan kay Senator Kiko Pangilinan? Edwin. Nasa harap ko si Nanay Rowena Anagon, isang vendor na sabi niya nga, nung nalaman niya si Senador Kiko Pangilinan, yung ating guest, pumayag siyang Matanong. Itong tindahan niya dahil meron pala siyang napakalagay tatanong na matagal na niyang nararanasan yung mga pangako raw na bababa ang presyo ng mga bilihin dahil nga meron siyang maliit na tindahan dito. Pero yung kinikita niya hindi sapat at patuloy na tumataas yung presyo ng mga bilihin. Nanay, live po tayo si Senador Kiko Pangilinan sa DSRH with Mayor Dave Macalma. Anong pangalan ni... Yung tatanong niyo kay Kiko Pangilinan. Anong pangalan ni ate? Si Nanay Rowena ano pa niya? Rowena Anagon. Rowena Anagon. Ano kay Senador Kiko? Rowena. Aragon, Sir, Anagon. good morning po. Good morning. Sakali pong kayo pong manalo, ano po ba ang maaano niyo po sa mga mahihirap, may itutulong niyo po. Tulad ko po na isang vendors lang po dito sa Valenzuela. Kasi po kami po hirap na po sa ngayon po. Sa bilihin po tulad ng bigas po, mga gulay, isda, Yes. mga baboy, mga ganun po, sir. Well, Ano po ba ang Yes, Maganda. Rowena. Gaya ng nambagit natin, nung tayo ay nanunungkulan bilang Food Security Secretary, kayang pababain ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At nagawa natin sa loob ng 1 taon. Pinakamababang presyo ng inflation o halaga ng inflation sa loob ng 20 taon. Kaya anong mga panahon na yun, kung mapapansin nyo, Rowena, yung 1,000 piso maraming nabibili. Yung karneng baboy nung mga panahon na yun, 260 1 kilo. Yung karneng manok, 120 1 kilo. Yung bigas, 38 hanggang 42 1 kilo. Dahil nga na-manage yung inflation ng bigas. So, kailangan habulin itong mga nagsasamantala at pinapabayaang manatiling mataas ang presyo ng bigas. Pangalawa, meron pa ho kayong apo o anak? Wala po, may mga nag-aaral po akong college. 2 po, hindi ko po kayang Yun na nga. sila puro utang. Totoo yun. May gusto ng mga bata, mga pagtapos po. Totoo yun. Hindi po ako Naiyak na siya. Yun. po ng buhay. Naunawaan ko, Rowena, no? Yun talaga ang daing. Kaya nga tayo'y tumatakbo ulit dahil yun ang talagang daing ng ating mga kababayan, yung ang taas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. Kaya yun ang ating isusulong. No? Sabi ko nga, kung kayang arestuhin ng Senado si Alice Go dahil may investigasyon, kaya rin arestuhin ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin kung tama at gugustuhin at ilalabas ang katotohanan. Kaya wag kayong kapit lang, wag magbibitiw, Rowena. Ate Rowena, ayan, pagka naging senador si Senator Kiko, ayan, i-recommend namin Sister El yung anak nyo gawing scholar. Ayan. Anak tsaka apo. 2 po yung college. Tama. Dahil nga yung libreng kolehiyo naman ni BAM, talagang pag state university, wala nang tuition. Of course, may ibang mga gastos. Ang pangalawa pala, kaya ako tinanong kung meron siyang anak o apo, ang isang imumungkahi din natin, itong libreng almusal. Oo, malaking bagay sa yun. buong yung mga nutriban nung araw first 6 years ng elementary dapat libre ang almusal sa ating mga anak dahil antindi ng gutom, antindi ng malnutrition sa hanay ng mga anak natin, kaya dapat libre. Kinumpute na namin 65 billion ang gagastusin para ang almusal sa bawat eskwelahan na public school ay libre ang para sa mga bata. Yung 65 billion na yun yung flood control mga 300 billion. Pwede doon nadalhin, sir? Tama naman yung flood control, pero kung pipiliin mo yung flood control o kaya pakainin ng maayos yung ating mga anak, palagay ko uunahin ng sinong magulang
yung uunahin yung kalusugan at yung nutrisyon ng mga anak natin. Ayan. Okay, So Ate libreng almusal sa lahat ng public elementary schools. Okay, Edwin, kunin mo yung pangalan ni ate at saka address niya at cellphone number niya. Pagka naging senador si Senator Kiko at Bam Aquino, ayan, sisingilin natin sila. Oo. Gawing Dapat escort. lang. Kami nila kaya ang maniningil. Dapat lang. Singilin po ninyo kami. Medyo tumawa na si, ano? Sir, idol ka namin. Sir Kiko, idol ka Ayan. po namin. Salamat po. Solusyonan niyo po ang aming kahilingan. Maraming salamat. Huwag na po kayong iiyak. Ano na lang, palakasin natin ang loob natin. Huwag magbibitiw. Kaya natin ito. Ayan, napangiti na si Nanay Rowena. Dahil kanina talagang bigatin dahil doon sa hirap. Oo Yung nga, anak niya natutulog lang sa jeep para habang nag-aaral. Wow. Habang siya dito sa Balita Pesto. Pero ngayon ay nagkaroon ng pag-asa. At sana kapag manalo raw si Senador Kiko, ay tuloy siyang mapangiti dito sa Valenzuela. Alright. Mula pa rin dito sa Luzon ng Valenzuela, RS23, Edwin itong kinagulat sa Tisa Race sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Ayan, sabi nga Sister L, ayan, sa tamang pamahala, gaganda ang Sa buhay. tamang pamamahala, gaganda ang buhay ng lahat. At sa buhay na maganda, sino pa ang gugustuhin bumalik sa panahon ng pang-aapi? Ano ka mo, Noy? Sigaw natin noong kampanya kung walang korap, walang mahirap. Ayan, Yung mga Senator, file mo talaga dyan, gamit na gamit mo. Siyempre naman, ha? Pero alam mo, Lakay, dapat gawin ng mga taga-liberal partihan. Yes. Yun nga yung sinasabi namin. 68 million ang botante. So ang makapangyarihan sa araw ng halalan yung mga botante. Kaming mga senador na kandidato 65 na lang kami, 64. So sinong mas makapangyarihan? Pag sinabi nung 68 million na ayaw na namin nung yung tahimik sa China. Ayun. O kaya nagdedepensa pa ng China. Ayaw na namin dun sa protektor ng Pogo. Ayan. Ayaw na namin yung mga korap o mandarambong. Pagka ganun, ang mananalo yung tapat at totoo. At sabi ko nga, pagka ganun, magiging tapat at totoo din ang serbisyo. Paano naman, kumuha na lang ho tayo ng bato, pukpok natin sa ulo natin. Kung ang ihahalal natin, yung hindi tapat, yung hindi totoo, may track record ng corruption, dahil ganun din ang magiging panunungkulan nila. Magiging track record ng corruption. Senator Kiko, nabanggit mo rin ang West Philippine Sea. Ayan, kung kayo po ay maibalik sa Senado, ano ang dapat nating gawin? Ano pa inyo may mumungkahi para ma-resolve ang issue sa West Philippine Sea? Unang-una, palakasin natin ang ating relasyon sa ASEAN. Meron ding interest dyan ng Vietnam. May interest dyan ng Malaysia, ang Brunei. Lahat yan meron ding claim dyan. At Vietnam. Mag-usap-usap ang ASEAN para magkaroon ng mas tiyak. Kasi pag mas marami tayo, malaki yung China eh. Pero pag marami tayong bansa na nagkakaisa rin para tutulan itong ginagawa ng China, pambubuli, mas lalakas tayo. Ganon din, palakasin natin ang relasyon natin sa South Korea sa usapin na ito, Japan sa usapin na ito, Australia, para talagang lalakas yung ating hanay. Number 1. Number 2, palakasin natin yung ating armed forces. Nung panahon ni Pinoy, naka-track record natin yan. Pinakamalaking pondo na nilaan para sa AFP modernization. Ayan, pasalamatan natin si Defense Secretary Volter Gasmin dyan. Yun. At dahil doon, syempre, nagkaroon tayo ng mga magagara at mga state-of-the-art na mga barko para maprotektahan yung ating mga mangingisda. Kausap ko yung mga mangingisda sa Masinloc. Dati kasi may mga Coast Guard pang umaaligi-aligi noon nung panahon ng nakarang administrasyon. Kaya panatag yung loob nila, meron silang tatakbuhan. Nung lumipat na sa susunod na administrasyon, nawala na yung Coast Guard. Napabayaan na sila. Dati, ang kinikita ng mga mangingisda sa Masinloc sa isang buwan, siguro 30,000 hanggang 40,000. Kasi lumuluwas eh. Nung hindi na lumuluwas, maswerte na ng 5,000 sa isang buwan eh. Meron naman daw nagpapatuloy, Senator Kiko, China Coast Guard.
Yun na nga. So, wala namang magpoprotekta sa atin kundi sarili natin eh. Okay. Senator Kiko, isa pang issue. Ayan, isa pang problema na ating mga drivers naman. Actually, hindi Ay, naman mga oo. drivers, motorista lahat tayo apektado sa tuloy-tuloy na oil price increase. Ano ba dapat talagang solusyon dyan, Senator Kiko? Alam mo, sir? saktong-sakto yan, Lakay. Yan ang Bakit? isa sa katanungan ng ating mga viewers at listeners. Ano daw ang pwedeng magawa na o kaya pwedeng gawin sakaling maibalik si Senator Kiko sa Senado tungkol dito sa problema natin sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina na bagamat minsan ay merong rollback pero katiting lang, Lakay. Pero kapag ka naman tumaas ay doble, triple pa. Ayan. Tama. Nung panahon ng COVID, nagkaroon ng ng subsidy sa crudo. No? So ang sa akin diyan, total ang kwento sa atin yung report sa atin inaabuso na itong AIX, tupad. Sabi nila dalaw daw ang pila eh. Yung unang pila pipirma 10,000 daw. Yung pangalawang pila ang ibibigay 2,000 lang. So inaabuso. Tapos sabi nung iba, ang nakakakuha lang yung mga kamag-anak ni Kapitan. So, ayusin muna. Okay naman yung ayuda na yun, pero ayusin. At dapat siguro, ang mas malaking ayuda ibigay dito sa transport sector. Dahil yan ang mga nagbibigay ng paraan para makapasok at makauwi ang ating mga kababayan sa trabaho. Namamasahay sila, etc. So, Saka yung mga truck, Senator, na nagdi-deliver ng mga kalakal, di ba? Kaya tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yes, so kailangan merong ganung klaseng assistance. Dahil ito naman ay hindi napupunta kung saan-saan, diretso, doon sa kanilang siniserbisyuhan. Kaya dapat, palagay ko yan ang isa, bigyan ng subsidiya itong gasoline assistance program, no, para habang tumataas ang presyo ng crudo, meron silang mapagkukunan. 1.3 trillion sabi ng COA ang ninanakaw daw, napupunta sa corruption taon-taon. Nung panahon na nung mga 1 o 3 years ago nung nasa Senado pa ako, ang sabi ng COA 700 million. Ngayon 1.3 trillion. Halos dumoble na. Grabe. At saka may request ng mga drivers, yun daw excise tax ng petroleum products. Dapat alisin pwede na rin yun. At Pero ibalik ang OPSF. Medyo mahirap yung OPSF sa akin Bakit? Pero yung dahil ano yun tawag dito malaking gastos sa gobyerno sa mahabang panahon. Pero yung excise tax, kahit sabihin nating 3 o hanggang 6 na buwan, pigilan muna. Kumbaga magkaroon muna ng moratorium on the excise tax. Yun, malaking tulong na rin yun. Ayun. Mahirap din kasi yung permanente kasi hindi nagiging flexible yung ating gobyerno na makakilos pag medyo gumanda-ganda yung ekonomiya, di ba? Pero yung temporary, 3 buwan, 6 na buwan na moratorium, suspension ng collection ng excise tax, yan pwedeng Pwede i-sacrifice ng gobyerno yan. Yes, pero alam nila may hangganan, mapapaano nila, saan nila kukurin habang wala yon, tapos tsaka ibalik. Pero yun nga, isang immediate na assistance din yun. Kasi bababa ng hanggang 7 piso ata ang isang Litro. 1 litro pagka tinanggal yun. Okay. Senator Kiko, sir, sa ibang issue, bilang isa pong abogado, anong masabi sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio? At nadagdagan pa, ayan, ang NBI nag-file na kahapon ng nag-recommenda na kasuhan ng inciting to sedition at grave threat ang Vice Presidente Sara. Well, ang sa atin, lahat tayo may pananagutan sa batas. Okay. So, hayaan natin yung proseso na masunod. Kung siya ay walang kasalanan, di mawawalan siya ng maabsuelto siya. Yung impeachment process, ganun din. Medyo controversial dahil may mga debate. Yes, so, ang palagay ko yan, aabot pa siguro sa Supreme Court ito. At ang Supreme Court ang magpapasya kung dapat bang ngayon na o dapat ba sa susunod na Kongreso. So, ika nga
abangan. Isa pa, Senator, may dugdug ko lang, related dyan. Senator Kiko, bilang isang abogado kasi maraming mga opinion na kapag ba nag-resign ang Vice Presidente, kasi iniiwasan baka ma-convict ang maging guilty ang hatol na impeachment court. So usually perpetual disqualification to hold office, public office. Kung mag-resign siya before verdict, ayan na. Dalawang punto yan, di ba? Wala nang kaso. Ayan, diba? Dahil wala nang pwedeng sentensya, nag-resign na dahil impeachable officer, impeachment process, wala na yung impeachable officer. Nag-resign na. So ano mangyayari doon sa impeachment process? Isa yun. Yung pangalawa naman, teka muna, impeachment process yan, pero may pananagutan pa rin yan. Kasama dyan ang disqualification. So, pwedeng ituloy. Sasabihin ng iba, kahit na nag-resign, pero doon lang sa penalty ng disqualification. Aabot na naman ito sa Korte Suprema kung sakali. Kaya abangan ang susunod na kabanata. Ayan, oo nga. Kasi kay mga abogado, maraming opinion. Dalawang school of thought, ika nga. Sabi ng isa, pwede. Sabi ng iba, hindi pwede. Pero itong isa ring Supreme Court sa US naman, pero ginagamit natin dito. Sabi nila, ang saligang batas ay the Constitution is what the Supreme Court says it is. So pag sinabi ng Supreme Court kanan yan. Pag sinabi ng Supreme Court kaliwa. Pag sinabi ng Supreme Court ayaw namin pakialaman yan, yun ang saligang batas. Sila nag-i-interpret. Huwag lang si Donald Trump kasi hindi na sinusunod. Dadalhin din sa korte yun. Nasa federal court na yun. Yung mga hindi na pwedeng, pag pinanganak doon hindi na pwedeng American citizen. Korte na naman. Ayan. So, maraming mag-aabang na trabaho sa Supreme Court. Kaya lang, sabi na ating bubit sa Supreme Court, yung pagkaka-impeach kay Chief Justice Renato Corona, nagkaroon ng chilling effect sa mga justices natin. ang tagal na nun, Lakay, pero hanggang ngayon meron na. Siyempre. Anyway, Senator Kiko, sir, ayan, overtime na po tayo, ha? Ayan, ilang minutos ba yung rekta? Ayan. Bilang panghuli na ba, Lakay? Sige, meron ka ba isa? Sige, ano bang tanong mo kay Senator Kiko? Bago natin, Lakay, naitanong na. Pero ihabol na lang natin to kasi kanina napag-uusapan natin ng West Philippine Sea at alam naman natin, Lakay, na maraming mga espiya ng China na nagsisipasukan na dito sa Pilipinas. At sa tingin niyo po ba, ang pagkakaroon ulit ng ROTC ay makakatulong or somehow po, kailangan po ba natin ng ROTC dito sa ating bansa na ibalik? Kaya inabolish yan dahil ang laki negosyo niyan sa uniform, sa kung ano-ano. So ang sa akin, manatiling voluntary pero maging masigasig sa bigyan ng pondo para wag naman yung 65 billion ata pag binalik Ang laki naman nun 70 billion pag binalik yung ROTC. Bigyan mo ng 5 billion pero pasiglahin mo yung recruitment, pasiglahin mo yung mga pasilidad, bigyan ng sapat na suporta para yung voluntary ROTC ay maging maengganyo ang ating mga kabataan. Senator Kiko, sir, ayan, bilang panghuli, kausapin mo ating mga kababayan, bakit bakit kailangang ibalik ka sa Senado, Senator Kiko, sir? Well, unang-una ako'y nagpapasalamat dahil 3 beses akong tumakbong senador, 3 beses akong pinanalo ng ating mga kababayan. At dahil doon, nagtiwala sila sa akin, binigyan nila yung kanilang suporta sa atin. Hindi tayo nagtaksil. Hindi natin tinalikuran yung tiwala nila sa 3 termino natin. Ni minsan, hindi tayo pumayag na masangkot sa anumang kasong anomalya. Isa yan. Naging tapat at totoo tayo. Parang yung pagiging tapat at totoo sa misis ko dahil Valentine's na. 29 years na kami in April. And pangalawa, yung usapin ng presyo ng bilihin. Kinakailangan nating ayusin yan. At naayos na natin. Nagawa na natin ng paraan noon, magagawa natin ng paraan basta nagtutulungan. At sabi ko nga, walang sasantuhin. We are ready to help the administration find solutions dito sa pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin. Dahil nagawa natin noon, handa tayong makipagtulungan para ayusin ito. Para sa taong bayan. Dahil yan, ang talagang daing ng taong bayan. Gutom, mataas na presyo ng bilihin. Napababa na natin dati ang bigas, kaya natin gawin. At finally,
sa pakiusap ko po doon sa mga naniniwala sa fake news na wala daw tayong nagawa. Hindi ho totoo yan. Wala ho tayong nagawang kurakot. Wala ho tayong nagawang pang-aabuso sa pwesto. Wala ho tayong nagawang kalokohan. Tapat at totoong serbisyo lamang po. Magandang araw sa kanilang lahat. Maraming salamat. Senator Francis Kiko Pangilinan, sir, maraming salamat po. Mga kaibigan, muling kumakandidato bilang senador. Thank you and good morning. Good morning. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.